no? At handa na kayong makinig sa salita ng Diyos. At before that, let's recite ang ating pangako sa ating Panginoong Jesus. Ready now? Pamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Alam mo, kanina ni-recite natin, who am I to God? At nakalagay doon, His house is my priority. And thank you for coming this afternoon. At hindi po kabawasan sa inyo na kayo po ay nasa simbahan. Bagkos ito ay tulong sa atin. At ito po ay malasakit ni Pastor sa atin spiritually. And let's open our Bible in the book of Acts chapter 19, verse 11 hanggang 20. And the title of the message that our pastor want us to hear is Real Faith Produces Total Surrender to Jesus Christ. Real faith produces total surrender to Jesus Christ. Bakit? Alam natin may hindi real talaga, no? At may nagpapanggap lamang. Pero I hope na sa kalagitnaan ito ay tunay tayong mananampalataya at nais sumunod sa Panginoon. Okay? At babasahin ko po sa inyo, sundan niyo lamang po sa Acts chapter 19, verses 11 hanggang 20. And God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchief or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them, which had evil spirits, the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus, whom Paul preached. And there were sons of one of Sceva, a Jew, and chief of the priests, which did so. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are ye? And the man in whom the evil spirit was asleep on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded. And this was known to all the Jews and the Greeks also dwelling at Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus Christ was magnified. And many that believed came, confessed, and shewed their deeds. And many of them also which used curious arts brought their books together, and burned them before all men, and they counted the price of them, and found it 50,000 pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed. Tayo po manalangin, dakilang Ama, pagpalain niyo po kami sa hapong ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan at makita po na kami po ay nagsisikap na alamin, gamitin ang aming buhay para sa iyo. At makatulong po ang inyong pangangaral sa hapong ito for us, para kami po ay maging kagamit-gamit sa inyong pong ministry. Pagpalain niyo po gabayan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Batiin mo yung katabi mo, Happy Lord's Day. Ayan, okay. So yung iba sa inyo talaga namang inaantok. Alam ko marami kayong, yung iba ay nandun pa sa group meetings. Yung adult men ay napakaganda ng topic kung napapakinggan ng mga achievers siya, no? Very enlightening and educational, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na ang mga pinanonood at nilalaro ng mga kabataan ay grabe. That it really affects the emotion and the will of
child or young people. Amen? At alam ko kahit kayo ay umattend ngayong hapon sa inyo pong group meetings, hindi kayo aantukin. Alam niyo naman, kapag ang patakaran natin sa simbahan, kapag inaantok kayo, ay lalong, tatagal to. Hanggang alas 8, no? Sapagkat si pastor, gusto ko yung turuan gusto. Amen? Alam niyo, gusto ko makita niyo to, itong topic natin, medyo, yung binasa ko ito ay pangyayari sa isang bahagi sa pangyayari sa Ephesus, no? At sabi ng binasa natin, God wrought special miracles by the hands of Paul. Alam mo, dito makikita natin, ikikwento ko lang yung Acts chapter 19. Nung si Paul po ay napunta dito, maraming for the reason kung saan si Paul ay hinahanap niya yung ibang disciples at natagpuan niya yung mga disipulo ni John the Baptist. At nung natanong niya, sabi niya, narinig mo na ba ang tungkol sa Holy Spirit? Alam mo, even ito ay mga disipulo ni John the Baptist, hindi sila familiar o hindi pa nila naririnig. At doon ay paliwanag ni Apostle Pablo kung ano yung Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. And they were baptized. And from that point, sila ay nagkaroon ng pagkaunawa tungkol sa Holy Spirit. At dito makikita natin, pagkatapos yan, ang Panginoon ay gumawa kay Pablo, no? At sabi doon, ang Panginoon ay gumawa ng miracle sa kamay ni Pablo, at mula doon sa kanyang tinatawag na katawan, no? Ay mula doon sa katawan niya na merong siyang gamit o yung kanyang apron o yung kanyang handkerchief, no? Ay mabisang ginamit ang Panginoon para ang lahat ng madadapian nun ay gagaling. Hanggang sa punto na kung sino man ang merong mga inaalihang spirit, evil spirit, ay umaalis for that. Grabe, no? Madantayan lang ng handkerchief, panyo ang apelyido ko, no? Gagaling. At yung bad spirits o yung evil spirits ay aalis. Kaya lang sa verse 13, merong mga palaboy na mga Hudyo, no? At sila yung mga tinatawag nating exorcist. Ito yung nagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Nandiyan pa ba kayo? Nakikwento pa lang ako, wala pa tayo sa mensahe. Okay, nagpapalayas, no? At mula sa mga to ay talagang ang trabaho yata talaga nito ay magpalayas sa masamang espiritu, no? At sila ay gumagamit ng pangalan ng Panginoong Sus. Kaya in Jesus' name, lumayas kayo dyan. Siguro ganun yung mga linyahan nito mga to. Kaya nga, dito makita natin sa verse 13, na itong mga taong ito yung mga ginagawa nila, katulad ng ipinapangaral doon ni Pablo. Sa verse 40, makikita natin, may mga anak ito ni Sceva, isang Hudyo, at chief of the priest, which did so. Ginagawa rin yung gantong uri ng trabaho. At naka-encounter sila ng evil spirit. Ang sabi ng bad spirit sa kanila, yung evil spirit, sabi niya, alam mo yung nakarinig kayo ng lingwahe ng yung mga Jesus I love, umaga noon, di ba? Baka ganito yung boses nun eh. Jesus I love, Paul I know. But who are you? Siguro yung tinig dito iba no? Kasi yung taong ginagamit niya,
yun lamang ang, doon siya nagpapahayag kung anong gusto sabihin niya eh. Sabi niya, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Pero sabi niya, doon sa mga son of Sceva, sino kayo? Sino kayo? Alam mo, ito nakakamangha. Yung mga taong ito, na nagpapalayas ng Espiritu, alam mo ang ginawa niya? Tinalon! Alam mo, nakakatakot ito, no? Kung ito ay nasa actual na pangyayari natin sa ngayon, just try to imagine, yung evil, yung inaalihan ng masamang espiritu, tinalong ka, dinaluhong ka, sinugod ka. Sabi ng Bible, in overcame them, at sila ay nanalo laban sa kanila. Alam mo, pinakamatindi nito ito. Hinubaran sila. Ayan o, sabi ng Bible, and they fled out of the house naked. At ano pa? Sugatan, wounded. At napag-alaman ito sa buong lugar ng Ephesus. At dahil dyan, they magnified the name of the Lord Jesus Christ. And many believed, came, confessed, and shewed their deeds, sabi ng Bible. Alam mo, ang mga mananampalataya, ang tunay na mananampalataya, hindi siya napopossessed. Okay? Ano yung napopossessed? Yung evil spirit ay pumapasok sa katawan ng tao. Kapag tunay kang mananampalataya, hindi ka mapopossessed. Kasi sabi ng Bible, greater is He that is in you. Sino yung in you? Sino yung nasa iyo? The Holy Spirit that's dwell in you. Sabi ng Bible. So hindi niya ipoposes ang isang mananampalataya. Ano nangyayari sa isang mananampalataya? Na-obsessed siya. Hindi ka nga napoposes, but na-obsessed ka. Ano yung obsession ng mga Kristiyano? Ano yung na-obsess siya? Na-obsess siya sa mga bagay, sa mga lalaki, sa mga babae, sa bisyo, sa mga bagay dito sa mundo, sa mga online games tulad ng Gorbox, Roblox, mga games na uubos ng oras na wala ang komunikasyon mo sa Diyos. Na ang Bible ay nakalimutan mo na basahin at ineglect itong basahin. Even the prayer life, dahil sa mga bagay na na-obsessed ka. Hindi nga tayo napopossess, pero na-obsess tayo ng ng mga bagay-bagay na ginagawa natin dito sa lupang ito. Nandiyan pa ba kayo? Okay. Pag may na-possess dito ng evil spirit, tawagin nyo si Nanay Delia. Yan. Okay. Pwede kayo palayasin. Okay. Yung mga nagpapanggap lang yung iba dyan. No, kuwari ay sila ay possessed ng sabihin, gusto ko makita nyo. Anong ibig sabihin ito? May gumagaya ng pananampalataya ng mga mananampalataya katulad ng ginagawa ni Pablo. Just try to imagine, itong mga sons of Sceva, itong mga Hudyo na ito, nakita nila na si Pablo ay nakapagpagaling sa mamamagitan ng gamit lamang niya na apron o damit or handkerchief na dumadaan sa kanila, just like the Lord Jesus Christ. Na-amaze sila kung paano nangyayari yun.
And they wanted, no, to copy it. Gusto nilang makuha kung paano ginagawa ito. Kung paano nangyayari ito. At sila ay gumagawa rin nagpapalayas din sila. Kaya, yung evil spirit, sinabi sa kanila, Jesus Christ, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Pero sino ka? Sino ka? Ang tanong, may palatandaan ka ba na ikaw ay mananampalataya? Kapag ba ikaw ay lumabas sa bulwagang ito, sa simbahang ito, malalaman ba na ikaw ay mananampalataya ng Panginoon? Kagabi, meron kami hinatinan na birthday lang naman nung schoolmate ni Ruby. Bago kami umuwi, sabi ko nung kapatid nung classmate niya, sabi niya, ano sabi sa'yo? Yung classmate mo, taong simbahan niya, Alam mo, hindi kami nagsasalita tungkol sa mga bagay, nakikita lang kami, kasi hindi na kami makaporma, nagbibidyoke na, no? Na-notice nung isa doon, nung kapatid, sabi niya, yung si Ruby, taong simbahan yan, no? Hindi ko alam kung ano nakita nila kay Ruby. No? Siguro, nagandahan sila, nag-aayos yung buhok, naka-makeup, nakapang Sunday dress na kasi Sabado Di ba? Siguro, taong simbahan to. Ito mga minamahal. Kapag nasa eskwelahan ka ba, ma-identify ka ba na ikaw ay taong simbahan to palagay ko. Manonotice ka ba ng evil spirit? sa church ka, no? Di ba? O hindi, ay kakampi natin to. Okay to. Di ba? Bakit? Pareho lang kayo umiinom, pareho lang lasinggero, pareho kayo nagsusugal, pareho ginagawa yan. Tawag sa online games, no? Scatter, pareho lang scatter yan. Walang pagkakaiba, okay lang yan. No, hindi sila matatakot sa iyo. Kaya gusto makita natin dito mga minamahal. Pag tayo ay pupunta sa Green Hills, sino nakapunta ng Green Hills? Okay? Uy, grabe. Wala si Sir Moreng, di ba? Pag ikaw ay naghahanap ng tunay na relo, huwag kang pumunta dyan. Karamihan dyan ay mga fake. Mahal siya, di ba? Pero, hindi siya tunay. Class A siya, pero hindi siya tunay na original na klase ng relo. Sister Eden, siya ay galing sa Cebuana ba yon? Alam niya kung anong tunay na relo? Alam niya ang tunay na gold? Pag binentahan ko to ng gold na meron ako dyan, baka may sabi, Brad, sorry, fix to. Galing lang siguro sa baklaran yung earrings na binigay mo kay Sir Ruby. No, hindi tunay yan. Palitan mo. Di ba? Oh. Kaya mga gusto ko makita nyo, makikita mo yung gamit kulang, kahit pumunta ka sa Divisoria, nakalagay doon, Nike, Lacoste, di ba? Cloud. Mapapansin mo, may kulang. Tabingi. Bakit? Ginaya Alam mo, may mga, sa tunay na buhay, mga minamahal, may mga tao na they want to copy you. Gustong gayahin ka pero hindi nila kaya Kasi, ang tunay na mananampalataya nakikita sa buhay nila. Nakikita sa buhay nila yan. Hindi natin maitatago yan. Kaya nga, the question is, kapag ba ikaw ay nasa trabaho mo, malalaman ba na tunay kang mananampalataya? Kapag ikaw ba ay nasa eskwelahan, sasabihin ba ng classmate mo, wag nating alokin yan sa inuman natin? Hindi naman sasama yan Kasi, Baptist yan
Diba? Ganun ba yung sasabihin? O okay lang yan, sumasama naman talaga sa atin yan eh. Diba? Pag naalok ka ba, mag, mag-party tayo dito, magsayawan tayo dito, mag-drugs tayo dito, will you go? Diba? Minsan-minsan lang naman to eh, patay na tayo doon. Diba? So gusto ko makita mga minamahal, real faith produces total surrender to Christ. Mangyayari yan kapag ang isang tao ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon. A real, authentic Christian is a biblical Christian. Mga minamahal, una, gusto ko makita natin, real faith produces total surrender to Christ. So, number 1, andyan na kayo? We follow Him in salvation. Sabi ng Acts chapter 19 verse 29 hanggang 33, makikita natin dito, in the whole city was filled with confusion, having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, and they rushed with one accord into that theater. Alam nyo, gusto ko makita nyo ito, itong si Gaius and Aristarchus, ito yung mga laging nag-minister kay Apostle Pablo. Sila ay kinuha. Sila ay binitbit. Dahil nagkaroon ng kaguluhan, do you know what? What happened sa Acts chapter 19? Merong ang pangalan doon, Demetrius. Ito yung gumagawa nung mga silver ay nilalagay doon sa altar ni Diana. Sino yung Diana? Yun yung kapitbahay namin dati na maganda. Pero hindi po yun ang sinutukoy ko. Yung si Diana, yung goddess, no? Ito yung mga kasama ni Jupiter, ito yung mga sinasamba nung mga taong ito. At dahil ang mga apostol, si Apostol Pablo ay nangaral for 2 years doon sa lugar na ito. Just try to imagine na break nila at nasagasaan nila yung mga pananampalatayang nung mga taong ito, na yung ginagawa nila is not the real God. Hindi ito yung tunay na Diyos. Ang tinutukoy ng Panginoon, ito yung tunay na Diyos na tinuturo natin. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang nagliligtas. At itong Demetrius na ito, mga minamahal, dahil sa nababawasan ang kanilang mga business sa paggawa ng mga silver na inilalagay doon sa altar, tinipon niya yung mga silversmith, yung gumagawa ng katulad ng ginagawa nila. Naghihinang yan, nagkukurba ng mga silver. Alam niyo yung ginagawa dito? Di ba? May mga silver yan eh. Ini-engrave niyan dyan eh. Mahal ang bayad dyan. Mahal. So dahil doon, nagagalit sila kasi nawawala na sila ng trabaho dahil kila Pablo, dahil kila Gaius, dahil kila Aristarchus. Dahil doon. Dahil doon, nais silang patayin. Nais gumanti. Bakit? Nalulugi na kami. Nawawalan kami ng trabaho eh. Dahil sa pinapangaral ng mga taong ito. Why? Kasi dumating sa punto na kung babasahin nyo, yung sa verse 19 ng Acts 19, sabi ni, many of them also used curious arts, brought their books together, and burned them before all men, and they counted the price of them, and found it 50,000 pieces of silver. Just try to imagine, yung curious arts at yung mga books na ginagamit for magics, ang mahal ng mga yan. Hindi ito ordinaryong nabibili lang sa Divisoria.
ito ay na mahal na klase at sabi ng Bible, and they found it 50,000 pieces of silver. In-account nila, ganon ang halaga. Magkano na ngayon ang 50,000 pieces of silver? Ma'am Eden, hindi mo alam, di ba? Ako rin hindi ko alam eh. Pero alam nyo ba na kung magkano ngayon ito? Nasa $20 million. Grabe, no? Yung sinurrender nila dahil nakakilala sila sa Panginoon. Wow! Just try to imagine, they surrendered $20 million or 50,000 pieces of silver. Yung silver mo nga na tunay, hindi mo kasi alam mo, ilan lamang ang mga ang valuable, ang lahat ay pwedeng malugi. Diba? Ang tumataas, gold, silver, yung mga yan, yung lupa, hindi nagbabago presyo niyan eh. Kaya kung gusto mo mag-business, isa yan sa mga hindi nagbabago. Tumataas, nag-appreciate yan. Tumataas yan. So mga minamahal, ito yung give up. Ito yung nakita nila. Sinurrender. Alam mo, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, meron kaming, ang tatay ko may altar. Ito, wag yung gagawin to. No, meron doon, yun doon yung mukha ni Jesus Christ. Diba? Alam mo yung Lucilene? Parang plato yun eh. Yan si Jesus Christ, sabi niya. Kaya nakakilala ko, sabi ko, hindi naman yan talaga ang Panginoon eh. At sabi nung ang paniniwala nila, ito yung mukha ng Panginoon kasi nung ang Panginoon Jesus ay nadapa, merong isang babae doon na nagpunas ng mukha ng Panginoon at bumakat ang mukha ng Panginoon. At yun, preserve nila yun. Kaya iyan si Jesus Christ. Di ba? Kaya nga nung naging Kristiyano ko, ang pinakamahirap sa akin, basagin yung pananampalataya ng tatay ko. Kaya lang, nagkamali ako eh. Hindi ko dapat inaaway. Ang unang-una dapat nirerespeto mo sila. Nirerespeto mo yung belief nila. Nagbago ka na ng simbahan, inalipos na muna kami. Yan ang isasabihin mo sa akin. Di ba? Kaya sabi ko, dapat unang-una, tinuruan ko muna. Nagbukas muna ako ng Bible. Pinakita ko muna ito. Pinakita ko muna ang salita ng Diyos. Alam mo, dahil doon, galit na galit talaga ang tatayo sa amin. Dahil sa paninindigan namin yon. To the point, na yung ate ko, pinalayas. Siya lang. Kasi, kahit paborito to, pinalayas yan eh. Diba? At sumunod din ako. Kaya, nung kami nag-stay sa Panginoon, kakibat ng kaligtasan at paninindigan mo sa Panginoon, yung mga sabi natin, persecutions sa pananampalataya. Si Lucilene lang ang hindi ang mabait eh. Hindi talaga. Ngayon, si Lucilene baliktad naman. Sasabihin ng tatay ko, anak, anong ginagawa mo? Sunday ngayon, dapat nagsisimba ka na. Siya na ngayon ang pinapaalis. Kami dati, bakit ka magsisimba? Bakit? Diba? Baliktad na eh. Bakit? Nakita nila na pag ikaw ay merong tunay na pananampalataya, dapat ituloy mo ito, magpatuloy ka dyan. So mga minamahal, gusto ko makita natin na we follow Him in salvation. As sabi ng verse 30, and Paul would have entered into the people and the disciples suffered him not. Bakit? Kasi maaari siyang mapahamak. And the certain of the chief of Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not adventure himself into the theater. And some therefore cried one thing, and some another, for the assembly was confused, and some part knew not wherefore they were come together. And they drew Alexander out of the multitude, and the Jews putting him forward, and Alexander beckoned with a hand, and would have made his defense unto the people. Mga minamahal, gusto ko makita nito.
Pag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, ang tawag sa iyo, follower. Follower of Jesus. From the beginning of His earthly ministry, Jesus' cause was simply, sabi ng Bible, follow me. What does it mean to be a Christian, mga minamahal? Authentic faith begins with lordship. It means making Jesus Lord of your life. Kasi, di ba tinuturo natin kapag ang isang mananampalataya ay tinanggap niya lang muna ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Pero hindi pa niya ganap na tinatanggap na si Jesus ang kanyang Panginoon. Hindi pa niya tinatanggap na ang Panginoon ang siyang mag-rule sa buhay niya eh. Tinanggap pa lamang natin siya bilang tagapagligtas. Tagapagtubos. Kaya nga po, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Sabi niya, may mga taong naniniwala, no? Even the devil, even Satan naniniwala. Sabi ng Bible, James 2:19, sabi niya, thou believest that there is one God, naniniwala ka na mayroong isang Diyos, thou doest well, maayos yan, okay yan. The devil also believe and tremble. Nanginginig pa. So mga minamahal, it is not simply believing that Jesus is Lord. It is accepting Him and making Him your Lord. Bakit? Following Jesus in salvation is without doubt one of the most misunderstood truths of the Bible. Kaya maaari sabi natin, ako'y Kristiyano na, mananampalataya. Ang tanong dito, sinong nasusunod sa buhay mo? The person who asks Jesus to forgive their sins, but then demonstrates no walk of faith, no change in life, and no ongoing relationship with Jesus is not a follower. Bakit? Kasi following Jesus in salvation means that He becomes a center of our lives. Kaya nga, ito po yung nangyari sa San Escriba. Ni-reduce nila yung faith nila into a formula. Gusto nila makuha lamang yung galing, yung pagpapagaling, yung miracle. Pero ayaw nila ng pananampalataya na galing sa Panginoong Hesus. Nakita nila si Pablo through the Holy Spirit was healing people and setting them free. So they figure out they could simply use the name of Jesus to make a profit. Ginawa lang nilang kapakinabangan sa kanila for their own profit. Diba? Maniniwala ako dyan, pero ano yung sa akin? Paano ko kikita dyan? Kaya nga po, all the benefits of none of the responsibilities. There are a lot of Christians who do the same thing today. They reduced faith to a formula. Kine-claim natin si Jesus Christ ang Panginoon, but have never made Him their Lord. Kaya nga, pag ang Panginoon tinanggap mo, make Him Lord of your life. Kaya nga po, gusto ko makita natin all the benefits of none of the responsibilities. Kaya nga po sabi ng Bible sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, ay makakapasok sa kaharian, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. Sabi ng 22, marami nagsasabi sa araw na yan, Panginoon, Panginoon, na kapag prophesied kami sa pangalan mo, and maraming kaming pinalayas ng masasamang espiritu, and in thy name, done many wonderful works. Mga minamahal, ito yung ginagawa pagkamisa natin. No? Gusto lang natin ng manifestation, gusto lang natin ng miracle, gusto natin pero sabi ng Bible,
Ito sabi ng Panginoon, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Sabi niya, umalis ka sa akin sapagkat hindi mo ginagawa ang kalooban ko. Hindi nasusunod yung gusto ko sa iyo. Alam nyo, sino nakakilala sa inyo kay Chuck Norris? Chuck Norris, yun. Yung nakakilala kay Chuck Norris, mga ano na yan, may mga oldies na yan. Kasi old na to. Di ba? yung mga nanonood ng mga Roblox, di ba? Apektado. Nung araw, kapag nanonood kami ng mga karakarate, brother, di ba, Robert, no? Mga karakarate yan, mga grabe yan, galing sa martial arts to eh. No? Nagagaya namin yun. Kaya pag kami nanonood ng wrestling, pagkatapos namin manood ng wrestling, mga karate, Bruce Lee, yun, pagkatapos nun, kami naman ang nagbu-Bruce Lee, kami naman nag-wrestling, kaya marami kami mga bali sa katawan. Kaya ganun lang yun. Diba? Pero nagkakasakitan, pero masaya kami. No? Pero hindi kami namamaril. Hindi kami nanasaksak. Naglalaro lang kami ng talagang pisikal. Diba? Kaya marami kami mga bali, marami kaming mga tawag dito, mga sugat-sugat dito sa katawan, sa binti, no? Yan. Si Chuck Norris, nung siya ay nakakapakinig sa crusade, just 12 years old. It so happened, nung siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos, doon siya tumanggap, straight to imagine, hindi pa rin siya sumunod sa Panginoon. Hindi pa rin niya nagawa. Hindi siya total surrendered sa Panginoon. Hindi siya fully surrendered sa Panginoon. At one day, no, sa dami ng mga activities niya, nag-edad na siya, isang araw, yung kanyang asawa ay nagbabasa ng Bible. Sabi niya, hindi ka magiging not getting religious on me. Sabi niya. Siguro sabi niya, mas okay ako, mas alam ko yung Bible. Pero alam niyo ba, nung sila ay parehong nagbasa ng Bible, the Holy Spirit began to work in him. Naramdaman niya ng Panginoon kumikilos sa kanyang buhay. At sabi na, inimpress sa kanya ng Panginoon, you need to come back to me. You need to come back to me. You need to finish what you started when you were 12 years old. Di ba nangako ka, tinanggap mo ko? From that time on, naging Panginoon niya si Jesus sa kanyang buhay. And Chuck Norris surrendered his life to Christ. At nag-transform ang buhay niya. At kaya nga yung huling season ng title ay Walker, Texas Ranger. Ito yung huling season na nagawa niya. Stronger emphasis on faith in Christ. Just try to imagine, no, yung taong naubos ang oras niya sa kanyang karir, ngayon ay nagpapahayag na kung ano ang meron siya sa Panginoon. Diba? Iaantay po ba sa tagal ng panahon? Alam mo, mapapansin natin, ang bawat isa may kanya-kanyang maturity. Pero kung kailangan mo lumago na ngayon, you grow. No? You grow na. So pangalawa, mga minamahal, real faith produces total surrender to Jesus Christ. Number 2, we follow Him in sanctification. We follow Him in sanctification. Ang sabi ng verse 18 and 19, and many came and confessed and shewed their deeds. And many of them also which used curious arts brought their books together, burned them before all men, and they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. Gusto ko makita niyo ito, no, yung Ephesus at yung mga tao dito did not simply believe in Jesus. Their lives were transformed.
At yung evidence ng pagiging lordship ng Panginoon sa buhay nila ay ganun na lamang. Bakit? Just try to imagine, yung mga taong na-save sa panahong ito, nag-surrender ng mga, ang tawag natin doon, yung mga cult materials. May mga cult materials sila. No? Mayroong mga gamit sila na pag prenesyohan mo, napakataas ng value. Kasi bakit? Yun yung ginagamit sa mga magics, yung mga ginagamit sa mga, ito yung mga, may mga kapangyarihang itim. Masasabi natin. Di ba? Ito yung mga to eh. Ito yung mga makikita natin sa nag-i-invest yung mga tao. Bakit? Gusto kong meron akong kakaibang kapangyarihan. At mahal yan Mahal yan. Hindi biro ang presyo niyan. At sino sa inyo may ganyan? May mga dasal-dasal pa kayo. Ha? May mga books kayo. Meron kayong mga, baka mamaya iba sa inyo, may mga bata, at nakalagay dito, may nakaipit. Ano yung nakaipit dito? Para daw sa ano yon, hindi mausog. Diba? Para hindi po mausog. Para hindi po siya tabla ng mga, hindi magkasakit, sipunin or what. Kaya, di ba, pag may mga, baka may mga Kristiyano pang ganito dito eh. Di ba? Oh, lawayan mo yung bata kasi nausog mo siya, nabati mo siya. Uy, di ba sabi mo, ay, ang ganda-ganda ng batang to, cute-cute Mamaya-maya, sinipon na, nagkasakit na. Naku, yung anak ko, lawayan mo yun. Nagkaroon ng pandemic, COVID. Subukan mong lawayan yung anak ko sasapa. Bakit? Magkakasakit. Merong COVID dyan. Di ba? Hindi tayo pumayag. Subukan mo yung uri nung paniniwalang ganon. I-apply mo ngayon. Hindi ka papayag dahil nanay ka, alam mo, may bakterya. Di ba? Hindi pa nag-toothbrush. Di ba? 3 araw na. Bakit? Nakalimutan daw niya. Hindi ka papayag. Just try to imagine, di ba? Yung mga tao na nakilala sila sa Panginoon, they surrender things that are not of God. Hindi sa Panginoon yung ginagawa ng mga taga-Ephesians eh. Imagine mo, no? Baka mamaya sa inyo, may mga tinatago pa kayong mga ribulto dyan. Di ba? O mga scapula dyan. Bakit? Panakot yan. No? May nagbigay nga sa akin cross. Spako na gano'n sa bahay namin. Baka gusto nyo. Bibigay ko sa inyo. Di ba? Oh. Kaya may tanong ba't hindi tayo nag-aantanda? Hindi tayo nagaganon. Diba? Sino sa inyo nagaganon pa? Pag kayo pumapasok sa simbahan. Ayan. Ayan. Meron, di ba? Oo. Bakit hindi? Tanongin nyo nga sa mga preacher niyan. Preacher, bakit hindi tayo nag-aantanda? Di ba? Di ba cross naman yon, di ba? Ba't hindi tayo nagsasabit ng mga cross dito at merong ano dyan? Di ba? Bakit hindi? Bakit wala tayong ribulto dito? Di ba? Kaya nga gusto ko makita natin, pag na-save ka na, may mga gamit dyan na baka hindi para sa Diyos. Hindi para sa Diyos. Kaya nga, that's why we need to sanctify ourselves to God. You have to sanctify it. Check mo. Baka mamaya yung sinusuot mo na t-shirt, hindi nga yan mga cult materials, pero nagpo-promote naman ito ng mga bisyo at yung pa ang sinusuot mo, hindi marapat. Nakalagay doon, San Miguel, Red Bull, lakas ng tama. Baka mamaya mayroon kang singsing na ginagamit. Yung pala yung singsing na yon,
pang PBM may ano pala yun, yung mga nagpapagaling. May dasal-dasal pa yun. Checkin nyo yung gamit nyo. Merong at one time, naalala ko lang, si pastor, sabi niya, bakit ang bigat ng kalooban ko ngayong linggong ito? Merong isang men doon na ang suot na necktie, naalala niyo yun? Kay Morse? Suot na necktie. Hindi ko mapaliwanag. No? Ang sama ang tawag yung itsura niya, hindi mo ma-recognize agad. Pero ang ano na yon, yung itsura ng condom. Just try to imagine that. Necktie. Kaya men, checkin nyo yung tinusuot nyo, kung design yan, ay mga hindi para sa Panginoon. Tignan nyo yung mga medyas nyo. Kung yung medyas nyo, may binigay sa akin medyas, yung, anong tawag doon? Yung parang angry, yung parang yung kalaban ni Spider-Man, yung black, ang tawag doon? Sa Venom, yun. Ayun, alam niya. Di ba? Ang pangit, ganun yun eh. Hindi siya para sa Panginoon talaga eh. Hindi siya mamaya ang bigat-bigat ng loob mo dahil may mga imahe ka sa katawan mo o sa gamit mo na it will not promote God. Di ba? Check mo yung images. You check. Baka yung gamit na binibili mo, hindi ito ayon. At ito ang manufacturer niyan, hindi pala mananampalataya, kundi supporter pala ng mga satanista. Diba? Just try to imagine that. That's why, pag sinabi nating sanctification, it means that set apart for holy use or to make pure. Nung araw, binilhan ako ng nanay ko ng gitara kasi gusto kong matuto ng gitara. Natuto naman ako kahit konti. Pero alam mo mga minamahal, gusto ko makita niyo ito, para may gitara. Hindi ako tutugtog, hindi ako kakanta. No? Itong gitarang ito ay dedicated for the music of the church. Tama ba? Pag kumanta ako dito ng Freddy Aguilar, yun na lang. Di ba? Hindi ka tanggap-tanggap dahil nasa loob ka ng simbahan at yung ginagamit mong gitara ay hindi designed to sing and to use for rock and roll, for worldly music. Bakit? This guitar is dedicated for the church use. It is set apart. Kung itong gitarang ito ginagamit sa inuman at isinurrender sa Panginoon for the gospel, for the church use, for the music of the church, hindi na dapat ito ibalik doon. Gamitin dito. Tama? Ito ay dedicated, set apart. Maaari ang gumawa nito, unbeliever. Pero nung ito ay dinedicate sa church use, ang sabi dito, sinasanctify ito. Dedicated, set apart. Kaya nga po, hindi po pwede na hiramin ito. Sasabihin mo, Ma'am Camille, pahiram naman ng gitara kasi may inuman kami sa bahay. Magkakantahan lang kami. Pwede ba yun? No. Itong gitara ito is used for the ministry of the church. Hindi ito dedicated para pag hiniram mo, gagamitin mo para kumanta ng kung ano-anong kinakanta. Katulad ni, bahala ka na. Marami ka namang alam na kanta eh. No? Ang alam ko lang ng mga kanta, konti lang eh. Pumapatak ang ulan sa loob ng bahay. Oh,
Di ba? Ang pianong ito, mga minamahal, hindi dinesign para kumanta ng kung anong-anong mga request mong kanta, katulad ng Bohemian Rhapsody. Hindi yan. Kasi dedicated yan for the church use and the music of the church to glorify God. Ang L300 o yung van na meron tayo was dedicated for the church service. Di ba? Hindi ito pwedeng gamitin. Sasabihin natin, Preacher Moreng, pahiram naman ng van kasi meron kaming outing ngayong linggo. At meron kaming mga kaibigan, magkakantahan lang naman kasi birthday. Papayag kaya si Sir Moreng? Tanongin natin siya. Kaya lang, no, mamaya yung sumasakay, hindi ako makapagtimpi. Talagang nagsisigarilyo pa sa loob ng van o ng L300 natin. Kaya lang, yung vehicle is designed for the church use, dedicated sa service mo sa Panginoon. It is set apart. Di ba? Paano kaya pag may gumamit ng bulwagang ito, ng church na ito, sasabihin, magko-concert kami dito. At meron kaming mga tutugtugin. Di ba? Ang tanong, tama ba yun? Kakanta kami dito, kung anong gusto namin kantahin. Di ba? Kaya nga po, maingat ka tayo eh. Naalala nyo si pastor? Nag-invite ng minsan mga barangay or what, hindi natin pinagsasalita mismo sa pulpiting ito. It's either dyan o sa baba. Bakit? Mga politiko sila. This pulpit is only dedicated for the preaching of God's Word at walang ibang papatayuin dito, walang iba kundi ating pastor at yung kanyang mga tinalaga. Di ba? Set apart. Kaya nga po, sanctification is a process of making us more like Jesus. Yung mga gamit na yan is dedicated for God. It is carrying into perfection. Kaya nga po, gusto ko makita natin dito na tayo ay sineset apart for the use of God's glory. Kaya nga po meron tayong ongoing process. Patuloy tayong binabago, marami tayong kapalpakan, marami tayong mali, pero una makikita natin yung concept ng tinatawag na sanctification, unang-una, ang tawag natin ito positional sanctification. The moment you accept the Lord Jesus Christ, dineclare ka niya as holy. You are dedicated to God. Dedicated to God. Pinatawad ka ng Panginoon sa kasalanan mo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, gusto niya makita na mula doon sa kalagayan na nagpo-progress ka. Lumalago ka. Ang tawag ng progressive sanctification. Yung ikaw, marami tayong kapalpakan, marami tayong mali, nababago ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, sanctify the Lord God in your heart. Kaya nga po, we are into process. Nagkakaroon tayo ng spiritual maturity, papunta tayo doon. Kaya nga po mararamdaman natin, kapag you are in the process of maturity, mapapansin mo dati, offended ka, madali kang masaktan, madali kang matrigger, madali kang magtampo, hindi ka mabati, umabati ka, di ba? Ma-recognize ka, hindi ka na-recognize, madali kang masaktan. Di ba? Nakalimutan ka,
So mga minamahal, pag ikaw ay on the process of being to maturity, ganyan ang nangyari sa atin. Diba? Pero gusto ko makita natin that biblical sanctification is not optional. It is requirement. Kinakailangan. Kaya nga po, tayong mga preachers, o kayong mga assistant preacher, nakikinig ba kayo? Kapag kayo ay inutusan ng ating pastor o ng mga leader nyo na sabihin, mag-Bible study ka, o mag-soul winning ka, i-soul winning mo to, operation mo to, turuan mo to, wag mong sasabihin at hindi marapat na sabihin mo, Sir, hindi po ko handa eh. Hindi ako handa. Hindi ako prepared. Wag. Kung tinawag ka, ikaw ay men ng church na to, dapat lamang, sabi ng Bible, sanctify the Lord God in your heart that you may give an answer to them that ask it you a reason of hope which is in you. Dapat handa ka lagi. Spiritual ka man o hindi. Sabihin natin ganyan. At one time, si Joshua, si Doc Joshua, hindi naman maganda boses ito eh. Sabi sa kanya ni Pastor Pagarigan, Brother Joshua, ikaw magpakanta ngayon. Napag-ganon siya eh. Kasi yung kinakanta dun sa kila Pastor Pagarigan, mga Tagalog. Ito kantahin po natin. Hindi ko marinig talaga boses niya. Alam kong hindi talaga siya handa. Pero alam niyo ba, he took the challenge. Nagpakanta pa rin. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Kahit sintonado, salyado Moses, yung trumpet lang yung okay sa kanya, pero nagpakanta. Di ba? Tatawa-tawa talaga kami. O, okay ka ba? O, sabi ko sa'yo, di ba? Maghanda ka. O, kaya, dito muna ako sa mga preacher. Hindi marapat sa atin, mga preachers, na pag sinabi sa atin, mag-preach ka ngayon, mag-preach ka. Regardless kung ano pa ang spiritual status mo. Dito naman ako, ganon din kayo. Hindi marapat na sasabihin mo, Sir, hindi po ko handa. Hindi po ko karapat-dapat. Parang awa mo na. Diba? Oh, Brother Luis, naririnig mo ba lagi yan? Yes. Hindi po ako ready mag-soul winning. Hindi po ako ready mag-share. Hindi po ako ready. Kung yung tao mamamatay na, what will you do? Kung tao nawawala ng pag-asa, what will you do? Nandun ka. Kapag tao discouraged na, gusto nang kitilin ng buhay niya, at ikaw na lang ang nandun, sasabihin mo, hindi po ako ready. That's why, sabi ng Bible, sanctify the Lord God in your heart. You know, you are called to that. Pag ikaw mananampalataya, matagal ka na ng mananampalataya, hindi na issue sa'yo. Diba? Ready ka. Kaya nga po, lahat tayong nasa Operation Go, mag-ready ka lagi. Every Sunday, pag may bisita dyan, ikaw ang dapat na tumatayo at kumukuha sa mga bagong, yung first time visitors na dumadalo, ikaw ang dapat nag-a-altar deal dyan. Hindi na ayaw nating bigay tayo ng magandang sabihin nating ibigay natin yung tamang para sa kanila. Diba? Nagpunta yan to learn. Nandyan na eh. Tapos tayo naman, mag-hands off. Sabihin natin, hindi ako ready, hindi ako handa, parang ayoko, wala ako sa mood. Kung ang pagsunod nakalagay sa mood, anong itsura ng simbahan natin?
Di ba? Kung ang pagsunod mo ay based on feelings, di ba? Anong utsura ng simbahan natin? Hindi ko feel eh. So ayokong gawin. Hindi ko feel magpakanta. Hindi ko feel kumanta. Hindi ko feel magbasa. Di ba? Hindi ko feel pumunta. Hindi ko feel. Di ba? May mga bagay sa ministry na minsan we have to do it out of duty. Do it anyway. Gawin lang natin. Di ba? Sir, hindi mo na ako pupunta ng simbahan kasi may problema kami. Hindi ba maganda na nasa loob ka ng church, sinosolve mo yung problema nyo? Hindi mo nakikita na baka mamaya sa loob ng simbahan, yung pag-aaway nyo mag-asawa ay makatulong yung pangangaral ng pastor para maging maayos kayo? Hindi mo nakikita na pagkamisan baka gamitin ng Panginoon yung pangangaral ng ating pastor para yung problema na kinakaharap mo ngayon ay masolusyonan sa magitan ng kanyang pangangaral? Kaya lang, nakabase minsan yung ating pagsunod sa pakiramdam, sa feelings mo. No, kung ano sinabi ng Panginoon sa araw na yan, just do it. Gawin mo. Kasi po mga minamahal, pag ikaw ay tunay na manampalataya, ang kalagayan natin, we are to be like Christ. You cannot become a Christ-like while holding on to worldly lifestyle. That's why sabi ko nga kanina, di ba, ang biblical sanctification is not optional. Requirement to, kinakailangan to sa mga mananampalataya. Hindi ka pwedeng mag-grow spiritually without neglecting the things that help you grow. Kaya nga sabi ng Bible sa Ephesians 4:22, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Bakit? God wants to transform us. He wants us to become more like Christ in the way we think, in the way we speak, in the way we love, in the way we serve and forgive and live. Kaya kailangan kong bitawan ng mga bagay na humahadlang sa spiritual growth. Maybe, before, I was inconsistent sa pag-attend sa simbahan. Maaari, in the time past, yung prayer ko optional lang sa atin. Mag-pray ka o hindi, okay lang. Maybe, I had a burden for soul winning and discipleship. Wala kang burden doon. Maybe I was selfish. No? Nagrereklamo ako pagdating sa mga pagbibigay. O may giving na naman, maaring doon tayo eh. Meron na naman tayong commitment. Meron na namang hinihingi si preacher sa amin. Di ba? Meron pa akong first fruits. Oh. Kaya nga sabi ng Bible, apply mo. Di ba? Tayo ay nagbibigay not grudgingly or of necessity. Tama? Hindi ka nagbibigay ng nakasimangot, ng nagrereklamo. O sige na nga, magbibigay ako. Hindi ganun. Huwag ka lang magbigay kung masama lang ang loob mo. Kasi ang kalooban ng Panginoon ay ano? You give because you love it. Because God loveth a cheerful giver. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Kaya nga, ibig sabihin, bago ka magbigay, ayusin mo muna. Kung ito naman pala ay para sa gawain, para sa pastor mo, para sa kitatatag, every time you give, yung mga binibigay natin is to spend dun sa mga necessities o kaya kinakailangang bayaran ng ating simbahan. Diyon halos napupunta yan. Kaya kung nag-i-enjoy kayo sa electric fan at sa air condition ng simbahan,
most of that napupunta sa expenses ng simbahan. Do you notice that? Do you enjoy the aircon? Malamig ba? Okay ba? Diyan napupunta, karamihan, yung mga offerings natin. At hindi lang dyan, marami pa. Sasakyan natin, di ba? Expenses, yung maintenance ng simbahan. Alam nyo ba yon? Minsan hindi nyo nakikita. Nakikita lang natin, maganda ang church natin. In the daily basis, mga minamahal, sa laki at sa 2 building meron tayo, mas malaki ang maintenance na meron tayo. Kumukupas na yung pintura, bibilhan mo ng bagong pintura yan, kailangan may labor yan, masisira yung aircon, di ba? So mga minamahal, those commitments na binibigay mo, ay napupunta karamihan doon. Di ba? So mga minamahal, maybe makikita natin, I wanted comfort more than commitment to God. But growth requires intentional surrender. Faithfulness to God does not happen accidentally. I must choose to stay faithful in the church. Choose faithfulness in the church. Faithful in prayer, faithful in serving, faithful in soul winning, faithful in discipleship, faithful in giving. Pag sinabing faithfulness, kahit wala nag-uutos sa'yo, ginagawa mo. Ang tawag doon, may kusa ka ng palo. Di ba? Hindi ka na kinakailangan paalalahanan pa. You continually, faithfully doing it kahit walang nagre-remind sa'yo. Kaya nga ito ang tanong dito, lahat kayo may ministry, tama? This week, anong ginawa mo sa ministry mo? Do you function well? May ginawa ka ba para sa ministry na kinabibilangan mo ngayon? Diba? Dapat desire natin weekly, may ginagawa tayo sa ministry natin. Kung ang ministry mo dito ay paglilinis, do it consistently, faithfully. O tayo, remind ko po sa inyo, mga minamahal, ang area natin, ang district natin, no? Ay merong kanya-kanya tayong nililinisan. Bakit? Wala tayong janitor sa simbahan. Wala tayong janitor. Wag mo asahan na, bahala na si Sir Helen dyan, bahala na si Brother Marlon dyan, bahala na sila. No, hindi. Meron tayong area of responsibility. Yung area mo, yung lugar na pinagkatiwala sa'yo, pagandahin mo. Pagandahin mo. Ang tawag diyan, faithfulness. Nung ako'y bago mananampalataya, pupunta ako every Thursday. Alam mo, ginagawa ko lang? Ba? Nangungutang pa ako ng pera sa nanay ko. Sabi, alis ka na naman. Ang gagawin ko lang doon, magtatatak lang ako nung gospel tracts. Tak! Tak! Yung table doon yung malaki, ang tibay nun eh. Puro gospel. Ngayon, piniprint na lang ng ganun eh. Pupunta ako doon. Every Thursday, pupunta ako. Diba? Yun ang sinasabi natin, mga minamahal. Diba? Maging consistent tayo. Kaya nga po, anong area ka nakalagay? Do it faithfully. Kasi bakit tinitingnan ng Panginoon ang karakter mo bilang mananampalataya? Tinitingnan niya kung ano ka. Alam mo, minsan sa office, pagpapasok ka dyan, maraming dyan. Pag may meeting na kami, maraming hugasan dyan. Pagkatapos, tinitingnan namin kung sino dyan yung servant's heart. Diba? Baka minsan iniisip mo, hindi naman ako kumain dito eh. Ba't ako maghuhugas? Ba't ako maghuhugas ng plato? Bakit ako? Pero alam nyo ba, na makikita mo yung faithful man, kapag siya ay marunong mag-offer ng tulong, o yung hindi niya pinaggamitan,
nililinisan niya. Ang tawag doon, service. Alam niyo ba, pag kami nasa bahay nila Pastor Benny Abante, at nandun kami sa kitchen, nandun kami sa, ito na yung kainan, alam mo, isa sa mga natutunan ko kay Pastor, mag-abot ng baso, mag-abot ng kutsara, o kaya ano. At I do it faithfully pag nandun ako. Alam ko kung nakalagay yung plato, yung kutsara, sabi ko, ang gaganda naman ng kutsara dito, pati yung plato. Di ba? Ito po, kailangan niyo po ito po. Pagkatapos magliligpit kami ng kainan. Ako ba gumamit nun? Hindi. Kung sasabihin ko, ang pakialam ko sa inyo, hindi naman ako binabayaran dito. Pero bakit ginagawa natin? Bakit may servant's heart ka eh? In the same manner, mga minamahal, may mga bagay sa ministry sa simbahan, hindi ikaw ang nakikinabang, pero inaayos mo. Ang tawag dyan, faithful men. Diba? Yung pinagamitan natin ngayon, itong auditorium na to, hindi mo naman lahat ginamit to eh. May mga tao dyan na maglalagay ng mga kalat sa gilid-gilid, sa mga bulsa. Diba? Pero dahil may mga tao na may servant's heart, they clean it. Sila ba gumamit ang lahat na yon? Hindi. Bakit? Faithful. Nakakita siya ng trabaho sa simbahan na hindi na inuutusan. Alam mo, sabi ni Preacher Radio nung devotion, alam mo, yung paglilinis sa CR, maduming trabaho yan eh. Pero sabi niya, pag nililinis mo yan, hindi naman ikaw gumamit, pero you're doing it, tulong mo sa gawain ng Panginoon, pinapaganda mo yung gawain ng Panginoon, and you do it, you clean it. Diba? That's the manifestation of being a servant. You see? Why? Kasi you are set apart to be used by God. Diba? Set apart ka eh. You are commanded by God na sabihin natin, dyan ka maging bahagi. Maging faithful ka lamang dyan. Kaya nga po, mga minamahal, ito yung transformation na ang Panginoon gumagawa sa mga bagay na ginagawa natin weekly and daily. And let God refine what needs to be refined. Bakit? Kasi ang Panginoon ay umuhubog sa karakter natin sa magitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, at sa faithful obedience natin sa Panginoon. Because the future version of you, the Christ-like version God desires, cannot fully emerge while the old version still controls your life. Ano yung old version natin? Ayokong magpagamit sa Panginoon. I don't want to be sanctified. I just want to do it myself. Yung kumanta ng My Way, diba? At yung kumakanta ng My Way, ano nangyayari? Nanay, nag-aaway. Kaya wala nang kumakanta ng My Way. I do it my way. Diba? So, we don't need a better version of ourselves. We need to surrender version of ourselves to God. Kaya nga, I want to be a better version. Dapat better version of ourselves to God. We don't need to become the best version of ourselves. We need to become a version of us that is fully yielded and surrendered to God. That's why sabi ng Bible, lay not up yourself treasures upon earth, where moth nor rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 20, but lay up yourself treasures in heaven, where what? Where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. But for where your treasure is,
there will your heart be also. Itong mga Ephesians, no, sa book of Acts chapter 19, were willing to give up earthly treasure in order to store up heavenly treasures. Anong ginib up nila? Anong inalis nila sa buhay nila? $20 million worth of cult materials. Di ba? Inalis nila yon. They surrender it to God. Bakit? Ayaw nilang bakit? They are now set apart for the service of God. You see? Kaya nga mga minamahal, dapat hindi tayo baliktad. Diba? Yung bagay na dapat sinurrender natin, wag na nating balikan. Dating paalaway ka, ngayon ba mas magiging paalaway ka ngayon? Diba? Dating palamura ka, ngayon ba mas lalo kang magiging worse? Naging Kristiyano ka na? Ganun ba yung gagawin natin? Dapat we have to improve. Why? Sinet apart ka ng Panginoon sa gawain eh. Kaya yung mga dinedicate dito, yung mga anak na dinedicate, ako hindi ko alam kung sino yung mga inaanak ko na eh. Mas maganda pala nakakalimutan mo, no? Bakit? Wala kang regaluhan. Pero yung mga dinedicate dito, no, you are set apart for the service. Kayo ay inaasahan ng mga magulang nyo that you will surrender yourself to God. Diba? So mga minamahal, the second point is what? We follow Him in sanctification. Kaya nga po, even in finances, yung bagay na kinita mo, meron dapat dyan ang Panginoon. Bakit? Kapag kinuha mo ang para sa Panginoon, darating ang panahon na kukunin ng Diyos yan sa ayaw mo at sa gusto. Alam nyo ba yon? Kinento na to dati. Meron isang member, di ba? Sabi niya, may kailangan ako eh. Hindi ko muna ibibigay yung aking tithes and offerings. Do you know what happened? The same amount na ibibigay niya sa Panginoon, yung commitment niya para sa Panginoon na hindi niya binigay, ay nalaan sa pagkakasakit ng kanyang anak. The same amount. At hindi lang yon, yung sakit ng ulo na dinulot ng sakit ng kanyang anak. Bakit? Kasi yung bagay na ikinumit mo at yung bagay na pinagkatiwala sa'yo na dapat may bahagi ang Diyos dyan, hindi mo binigay, later on, kahit ayaw at gusto mo, kukunin ng Panginoon yan sa'yo. Ang pinakamasakit doon, kapag ang Diyos ang kumuha ng ipinagkait mo, masakit. Kaya ako sa iyo, maging faithful tayo sa ating mga pinangako sa Diyos. Kahit mahirap. Diba? Lalo na kapag malaki pangangailangan mo, enrollees natin ngayon, baon araw-araw ng mga bata. Hindi ko na nga alam kung magkano yung minimum wage. No? 600 yata mahigit, no, sir? Pero alam nyo ba, ang totoo niyan, mga minamahal, laging kulang yan. Laging kulang. Kahit lagpas pa sa minimum wage yung sinesweldo mo, araw-araw, laging kulang. Bakit? Wala ang Diyos eh. Pero yung tao, yung mananampalataya na matapat, devoted sa Panginoon, giver, laging hindi nagkukulang yan. Laging sapat yan. Lalong higit, laging sobra yan. Kaya nga ito mga minamahal, kung ang gamit mo ang sapatos mo,
ang damit mo, ang halaga niyan na binibili mo ay mas mababa sa kaloob mo, magtanong ka na, tama ba ito? Ang laki-laki, ang sapatos mo napakamahal. Pagdating sa commitment, pagdating sa offerings, napakababa ng offerings mo. Ang feeling mo, mawawalan ka. Kasi lagi kang magkukulang. Lagi kang magkukulang. Kaya tatanong natin, di ba? Hindi pa natin alam yung Bible eh. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hindi ang Panginoon mag-a-add kapag hindi ka matapat. Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Nakabili ka ng motor, nakabili ka ng sapatos, yung commitment mo napakaliit. Kasi ito lang po yung, alam mo, pagka minsan ito yan eh. Ang ugali natin, parang mga Katoliko. Alam niyo ba yun? Ugaling Katoliko tayo, yung nakagisa nating pananampalataya, hanggang ngayon, dala-dala natin. Bakit? Kung ano lang yung maibigay sa puso natin, kung ano yung tinutubok lang ng puso natin sa pagbibigay, yun lamang ibigay natin. Kaya lang tanong doon, tama bang pagbibigay yun? Kaya ang Panginoon naglagay ng pamantayan eh. Ito yung tamang pagbibigay. Dahil pinaalam sa atin ng Panginoon, accountable tayo sa mga bagay na narinig natin. Ang kinakailangan ng Panginoon, sundin mo lamang ito. So mga minamahal, gusto ko makita mo, reminder yan. For us, makita natin, kamusta na ako sa Panginoon? Kamusta na yung aking pananampalataya sa iyo? Kamusta na yung aking commitment sa iyo? Number 3, we follow Him in service. We follow Him in service. Volunteering is good, but it is not biblical. Yung word na volunteer is good. Di ba? Okay yan eh. Pero alam niyo ba ang biblical? Ito. Sabi ng Matthew chapter 20, verse 25, nakalagay po dyan, Jesus called them unto Him and said, you know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, that whosoever will be great among you, let him be your, what? Let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. What does it mean, mga minamahal? Sabi ng Panginoon, nakita mo yung mga princess, yung mga Gentiles, they exercise dominion, pangunguna sa mga yan. Para sila ay sundin, kailangan pagsilbihan sila ay igalang, pinagsisilbihan sila. Pero sabi niya, hindi sa inyo. Kayo mga disipulo, hindi yan ang pamantayan ng pagiging leader, na kayo ay pinaglilingkuran nila. For you to be a leader, you need to serve. That's why, sabi ng Panginoon, sabi niya, whosoever will be chief among you, let him be your servant. Kung kinakailangan kang mag-roll up ng sleeve o maghubad ako ng aking barong para maglinis at para maglinis kung ano man dyan, gagawin ko. Bakit? It's our job. It doesn't matter kung anong posisyon ko dito. Diba? At one time, si pastor, nahihiya ako pag siya eh. Just try to imagine our pastor, at one time, naglinis ng mga CR, mga
assistant preachers, nakita nyo ba yon? Nasamahan nyo si Pastor noon? Ha? Nasamahan nyo? Naglilinis ng CR, naggaganon. Hindi naman niya ginamit yun eh. Pero sabi ng Bible, ito eh, whosoever will be chief among you, let him be your servant. Pwede niyo sabihin, pastor na ako, ba't ako paggagawa nyo? Dapat kayo ng mga member. Pero alam mo, pagkamisan mga ano tayo eh, hindi tayo makakuha ng magandang idea o bulag tayo pagkaminsan. Pagkaminsan nagpapakita na yung ating pastor ng pagiging servant niya, yung paglilingkod niya, hindi pa natin makuha. Di ba? Ang pinakamasakit nito, pag ang pinakamasakit sa atin, di ba, pag yung trabaho mo, pinapaalalahanan ka. Ang sakit sa puso niyan. Yung trabaho mo pinapaalala sa'yo, hindi na kinakailangan yan eh. Di ba? If sinasabi natin, tinatawag natin tayo ay servant ng Panginoon, and we are willing to serve. Di ba? We are willing to serve. Anong ginagawa natin? Kaya nga, pag nakikita na natin yung ating pastor ay nagpakita na, gayahin na natin. Lagi nating tanongin, ano yung pwede kong maidagdag dyan? Ano yung pwede kong magawa pa dyan? Di ba? Ano yung pwede kong maitulong dyan? Pag may nakita kang may mali, may kalat, may bakat dyan, huwag mo na tawagin ko sino man. Ako na yan. Ako na bahala dyan, kaya ko na yan, gagawa ko ng paraan yan. May sira ito, ako na yan ba? May problema itong kaya ko na yan. And then report back kay pastor. Ganun lang, simple as that. Diba? Kaya kung gusto mong maging leader dito sa simbahang ito, maglingkod ka muna. At kahit leader ka na dito, learn to serve more. Preacher ako eh. Huwag niyo ako utusan. Kaya nga pag minsan nagpapakilala ako dito, sasabihin, ako po yung pinaka-janitor ng simbahang ito. Yung Amerikano ng bisita dyan, nabigla eh, sabing ganun, who's that Dante? He told me that he is a janitor here in the church. Oh, yes. But he's also a preacher. Nabigla. Bakit? Nakakahiya mo papakilala. Ako po yung preacher ng simbahan ito. Ayokong ganun eh. Mas magandang pagpakilala ko po yung pinaka-janitor nyo dito. Ako po yung tagalinis, taga-ayos dito. Tititingnan ko po. Umiikot po ko dyan lagi. Di ba? Tinitingnan natin ano yung kulang. Bakit? Ang pinakamaganda kay pastor, pag pupunta yan, alam mo si pastor natin, matalinaw yan eh. Alam niyo yung mga agiw-agiw. Tingnan nyo, agiw, ayusin nyo yan. Yung baba, ayaw niya ng marumi yan, lalo na pag Sabado, pinapaalis niya yan. Bakit? Ang lagi niyang binibilin sa amin mga staff, sabi niya, unahan to. Ang daming nakalagay ng mga box dyan, ang daming nakalagay ng mga bote dyan, ang daming mga nakalagay ng mga kung ano nung gamit dyan. Ayusin nyo, ang di magandang tingnan. Fasad dyan, unang impression ng mga taong pupunta dyan, ba't ang gulo dito? Parang, ang daming bakat ng mga ganda, tas daming mga kalat. Ayaw niya yan. Hindi magandang itsura ng simbahan. Di ba? Kapag tayo, mga mayamahal, huwag na tayo umasa, tayo na ang magkusa. Tayo ang magpapaganda. Tayo mag-aayos. Tayo magpapabango ng simbahan. Wala nang iba kundi tayo. Wala tayong janitor. Diba? Kaya nga, ang magpapasarap ng ulam sa kantin, hindi yung kulang ang budget, no? Yung attitude natin. Diba? Ang pagpapaganda ng mga lugar natin, yung ladies room, men's room, walang iba kundi ikaw. Kaya nga po mga minamahal,
sa isang barko, dalawang uri ng tao ang nandyan. Yung isa, yung mga customers, at yung isa, yung mga staff ng barko. Yung paying customers get to decide what they do and don't do. Pero yung staff, they do their job. They do what is expected of them. Kaya nga po, lahat tayo dito ay staff ng Panginoon. We all had jobs to do. And we moved from port to port and did not volunteer to do my job. It was expected of me. Nalalapit na yung ating Pasos Day. Tama po ba? Pasos Day. Tanongin mo sarili mo, ano ang magiging bahagi ko dyan? Bukod sa aking pagbibigay ng aking regalo sa ating pastor. Tama? Kung may magluluto man dyan sa taas, pwede ba ako? Kung merong mang mag-aasikaso at magpe-prepare ng mga table dyan, pwede ba ako mag-minister dyan? Pwede ba ako magkusa? Yes. Sabihin mo lang, Sir Mark, nandito ako, umiibig sa'yo. Diba? Yun lang kailangan natin eh. Bakit? Servant tayo ng Panginoon. Walang magmamalasakit sa gawain, kundi tayo. Kaya nga po, gusto ko makita natin na kapag tayo ay surrendered na sa Panginoon, ito yung pwede natin magawa. Kaya ang tanong dito, ano yung priority mo sa buhay mo? How are you serving? The call of Jesus is not to be served, but to serve others because following Jesus is about action. Following Jesus is about action. Kaya nga pag nakikinig tayo dito, ang tanongin natin, Panginoon, anong ipapagawa mo sa akin bukas? Pagdating sa ministry, ano yung pwede kong mapaganda pa sa ministry na meron ako? Anong ministry kabilang ka? Baka mamaya, yung ministry mo, nanlilimahid na, walang action, ang pinaka-ministry lang na medyo dapat walang ginagawang goal. Anong goal niyo sa ministry? Kailangan makarami kami ganito. Huwag po yung gagawin yan sa funeral ministry. Hindi po nila goal maraming mamatay. Ang prayer dan dapat wala at hindi sila mag-function. Tama ba, Brad? Tama ba? At kung may rumahanda naman silang nandyan, di ba? Alam mo, pag may mga funeral, di ba? Dapat isa sa inyo ang marunong kumanta sa mga patay. O, sama ko dyan, di ba? Yun. O crying ladies ka. So mga minamahal, gusto ko makita nyo po, walang magpapaganda, walang janitor sa simbahan, ang meron lang tayo dito, merong servant's heart ng mga members. And last, we follow the obedience of Jesus. Bakit? Ito po'y palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. Marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon. How can you and I have an authentic faith like Jesus Christ and obey God? By following what Jesus did. Yan ang pinakamagandang halimbawa no? Walang pwedeng nating halinturanan kundi ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Our Lord uses Himself as an example of obedience. Sabi ng John 15:10, if you keep my commandments, ye shall abide in love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Sabi ng John 4:34. Kaya nga sabi dito,
Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Kaya nga sabi ng Panginoon, I do not seek my own will, but the will of him who sent me. Sabi din John 5:30, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Sabi ng John 6:38, But I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. Alam mo sabi ng David? Ano sabi niya? I delight to do thy will, O God, yea, thy law is within my heart. Sabi niya, kagalakan kong sundin ang sinasabi ng Panginoon. Kagalakan ko. Because the Son loved the Father who obeyed His will no matter what the cost. Jesus did not permit people to turn Him from the will of God. Alam niyo, at one time, si Peter kinorek ng Panginoon. Anong sabi ni Peter? Then Peter took him and began to rebuke him. Sabi ng Matthew 16, tingnan niyo po, verse 22. And began to rebuke him, saying, Be it far from thee, O Lord, this shall not be unto thee. Sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo sasabihin sa akin yan? Sabi ng verse 23, But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men. Alam mo, Panginoon, kinorek siya eh. Bakit mo hinahadlangan yung pagsunod ko sa Panginoon, sa Diyos, at sabi niya, Panginoon, hindi sana mangyari sa ito. Alam mo kung sinunod ng Panginoon yung gusto ni Peter, at sabi niya, dapat hindi ka mamatay sa krus eh. Yun ang ibig sabihin ni Peter eh. Dapat hindi ka mamatay sa krus. Mahirap yan. Yun ang ibig sabihin niya. Pero ang Panginoon sabi sa kanya, Get thee behind me, Satan. Sapagkat, sabi niya, hinahadlangan mo yung kalooban ng Ama sa buhay ko na tubusin yung tao. Nirebuke siya. Nirebuke siya ng Panginoong Sus. Sabi niya, kung ang Panginoon nakinig kay Pedro, sa Panginoon dapat hindi mangyari sa ito, na hindi ka dapat ipako sa krus. Ang tanong, kung ang Panginoon sumunod sa gusto lamang ng niya at gusto ni Peter, masisave ka ba ngayon? Pupunta ka ba sa langit? Kung ang Panginoon sinunod niya lamang ang gusto niya at hindi ang kalooban ng Panginoon ng Diyos Ama? Diba? Just try to imagine that. Kaya dito gusto ko makita natin na ang Panginoon ay naging masunurin. Sabi niya, Our Lord disobedience to the will of God cost Him His life. You know what? Sabi ng Bible in the last verse na sasabihin ko sa inyo, Philippians 2:8, And being found in fashion as a man, He humbled Himself. And what? And became obedient unto death, even the death of the cross. Ang tanong dito, sumunod ka na ba sa Panginoon kahit alam mong mapapahama ka? Masasabi ba sa iyo, became obedient unto death? Di ba? Became obedient unto death. Alam mo, ang Panginoon, pinasan niya yung cross. Sabi niya, kahit alam niyang mahirap. Why? He wanted to obey His Father. Even to the death of the cross. Sino sa inyo ang dinuguna sa pagsunod sa Panginoon? Sino sa inyo ang binugbog na, pinagbantaan ng buhay, tinutukan ng baril,
dahil sumusunod ka sa Panginoon? Sino? Sino sa inyo ang muntik ng mamatay dahil sa paglilingkod? Alam mo, to be honest, marami ng pagkakataon na muntik na kaming mabangga sa tagal kong nagdadrive kay pastor. At one time, kwento ko, nagtatawa na nga lang ako sa sarili ko eh. Gamit pa namin yung Pajero. Bigla na lang yung sasakyan, nasa gilid na. Nasa gilid, puro bato na yung dinadaan. Sabi sa akin ni pastor, "Oh, ano nangyari?" "Ay, pastor, naiihilang po. Ang tuli namin, nasa gilid na kami. At one time, nagdadrive ako. Kasalubong ko na yung head-on. Alam mo sabi niya, buti gising siya. Si pastor. Kabigi mo sa kaliwa, salubungin mo sa kaliwa. Para kaming nasa para kaming nasa habulan. Di ba? Marami ng bahagi sa buhay ko na I almost died sa ministry. Pero it doesn't matter. Nung kami pumunta ng Abra, kakakasal ko lang nun eh. Muntik na ako malunod. Di ba? Ang saya. Di ba? Sabi nga na pa sa mag-uwi ba tayo ng bangkay? Sino sa inyo ang muntik na napahamak ng buhay mo dahil sumunod ka sa Panginoon? Di ba? Kaya uyisin natin yung buhay natin. Namumura ka lang ng asawa mo. Pero iba pinagtatalunan nyo. Ito ayusin natin ang patotoo natin sa simbahan. Kung mag-aaway kayo, mag-asawa, tahimik lang kayo. Pantumain ba? Kung magmumurahan man kayo kung sakali, walang makakarinig na iba. Mag-usap kayong dalawa, ha? Hindi yung nag-away kayo. Yung mga membro ng simbahan yan, di ba? Ba't ganyan? Akala ko obedient yan. Pantayan natin. Bakit? May mga nakatingin sa atin eh. Diba? Ang masunuring mananampalataya, inaayos yung kanyang patotoo. Inaayos ang buhay. Useful sa gawain. Faithful sa gawain. Giver sa gawain. Bakit? Yun ang tunay na marka ng mga mananampalataya. They love the work. They love the Bible. They love the man of God who feeds them. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tulong mo, O Diyos, na ma-realize namin kung kinakailangan namin to learn to sacrifice at daanan namin yung shame, yung sufferings, that will be okay because we wanted to obey you. Mahirap, pero kung ito'y kalooban mo, hindi namin iiwasan yung mga bagay na to. Kung ito yung mga bagay na magpapalago sa amin. Alam niyo po, Panginoon, that we are separated sa mundong ito. And we are to do your will. And help us by your grace na makita namin ang aming sarili na sumusunod sa kalooban mo. Ikaw siyang tumulong sa hapong ito. At this afternoon, you will go to the altar, come to the altar, and ask God, Lord, you please forgive me. May mga bagay na until now, ay hindi ko sinusunod sa iyo. I'm just doing my own. At dalangin po, Panginoon, help me to see myself kung ako ay sumusunod sa kalooban mo.
May mga bagay na hindi ko sinusunod yung gusto mo. Pero by this time, I will commit myself to God and I will follow you no matter what. Kung ito ay magpapakita sa akin ng tunay na panampalataya, Lord, tulungan mo ko sa biyaya mo. Just like the believers in Ephesians, they give up their cult materials amounting to $20 million just to follow the Lord Jesus Christ. Tulong mo, O Diyos, kung kailangan give up yung mga bagay na mali sa amin, help us by your grace. Bigyan mo kami ng kahabagan, kalakasan. And that is your prayer. Will you come at the altar and ask God, Lord, hindi lang kita tinanggap bilang tagapagligtas. You will be my Lord of my life. Yes. You come and ask the Lord. God bless you.